Hello everyone! Welcome here in Norway FW Vlog. Magandang hapon sa inyong lahat. Meron po tayong isang kaibigan na interviewin natin. Ngayon si Si Gwen Gaboya. Akon po, taga saan sa Pinas? taga Cagayan de Oro. Oh, so Gwen, may tanong lang ako kasi para maka-inspire tayo ng mga kaibigan lalo na sa mga OFW. So, paano mo nalaman na may breast cancer? Actually, nalaman ko siya 2 years ago. Mayroon na akong nakitaan sa mammogram, and then after 2 years ago, doon ko na siya nalaman nung everyday na siya, sumasakit na siya. And then after that, tinakbo ko na sa hospital, and then doon ako check up ulit, and then pinabiopsy ng doktor, at saka doon nalaman na may cancer ako. So, nung nalaman mo na may mga advices na mas mag-undergo ng chemotherapy, di ba? Nakailang chemotherapy ka? Actually, natapos ko yung 6 na chemotherapy. So, anong naramdaman mo? Natatakot ka ba? Umpisa naman hindi pa, pero after 3 days, doon mo na maramdaman lahat ng sakit. At sa mga side effect na po ng chemotherapy, doon mo na maramdaman yung sakit. Pero nung sa una po, hindi pa ako takot. Pero after 3 days ng chemotherapy, every chemotherapy, doon mo na maramdaman ang lahat ng sakit. Chemotherapy talaga, doon ang panghihina, doon yung lahat-lahat ng side effect na, basta yung side effect na doon na nangihina ka, nasusuka ka na lahat, tapos hindi ka, walang ganang kumain, pero sa awa ng Diyos, okay naman. So, anong mga sabi ni Amo? Wala ba silang, di ba, anong mga advices ni Amo na mas better to stay? Ano ba yung mga sinasabi ni Amo? Nung nalaman na nila na may ganun kang cancer? Nung nalaman na nila ako, kinausap kami ng doktor, kasama ko yung sir ko at saka ako. Pinapili naman ako ng doktor. Sabi ng doktor, saan ba gusto mong paggamot? Sabi ko dito po, dok. Yun, kaharap ko yung amo ko niyan. Yun, wala na silang magawa. Dito na po ako magpaano. Kasi kinausap kami dalawa ng amo ko. Saan ba ang gusto ko? Sa Pinas ba o dito sa Hong Kong? So, ang pinili ko naman, dito ako magpagamot. Ito, patuloy na pa din. So, thankful pa rin siya, guys, kasi nung birthday niya last February 25, yun ang time ng kanyang operation. So, anong feelings mo doon? Anong masasabi mo doon? Basta yun, wala akong naramdaman na kabag, takot. Yun, natapos din siya, tapos kinabukasan. At mabilis lang din ang operasyon ko. Very good. Thank you, Lord. Thank So, you, Lord. ngayon, anong masasabi mo ngayon, lalo na sa mga OFW na may mga ganung karamdaman sa breast cancer? So, unang-una, anong masasabi mo para malaman nila kung ano yung dapat gawin? Ang masasabi ko lang sa lahat ng mga OFW, lalo na sa mga kababaihan, kung may nararamdaman kayo, sana wag kayong magdalawang isip na ipagamot. Kung may maramdaman kayo, pumunta na kayo, ipatingin niyo na sa doktor. Kasi para sa akin, parang lucky din ako. Kasi nung time ng operasyon ko, araw ng birthday ko, Oo, totoo at yan. saka araw ng operasyon ko. So, parang sinasabi ko na napakalaki ko. At hindi din ako natakot, wala akong kabalahan. At mahirap na, lalo na pag mapabayaan mo. Inaya ko po. Ayun, basta dito tayo sa Hong Kong magpagamot. Mas maganda po. Okay. Yan lang po. Maraming salamat. So, Gwen, salamat, Gwen. So, hello guys. Ito na si